Hi guys, this is Neil and welcome back to my channel. So ang vlog na ito is the 4th chapter of Mastering Online Studies, focusing in eliminating distractions. So ano yung mga 5 important things to consider to ensure na na-eliminate mo ang distractions while progressing on your online study? So ito yung number 1. Identify your common distractions. So kailangan ma-identify mo yan. Ano ang nakaka-distract sa'yo? Ano yung mga nanonotice mo na nakakapagbigay ng another attention at nawawala yung attention mo sa pag-aaral? Ano yung mga apps or let's say social media, mga messages, mga ingay? Ikaw ba ay laging gutom kapag nag-aaral, so dapat busog ka? Ang pinagkaiba lang yan, may mga nag-aaral na kapag busog, inaantok. So kailangan i-balance mo according doon sa kung saan ka dapat active. Minsan may mga nag-aaral na madaling maboard, so kailangan i-practice at sanayin mo yung sarili mo na ganun lagi ang routine na ginagawa mo kapag nag-aaral. So dapat awake ka sa mga time na kailangan mo magiging awake, active ka sa time na dapat maging active ka. Pangalawa is, kapag na-distract ka, kailangan i-track mo yan. Halimbawa ngayon, na-distract ka nito. So ito yung nakaka-distract sa'yo. Meron ka isang bagay na ikinaka-distract sa araw na ito. Kinabukasan, meron na naman ba? The next day, meron na naman ba? Yung distraction na yan ba ay pare-pareho? Yan ba ay same scenario every week or every month, or kailan ba nangyayari yan? Kasi para magkaroon ka ng action plan kung paano maiiwasan yung pagkakaroon ng more distraction. And sa lahat ng ito, yung pag-identify kasi ng mga yan, kung ano nakaka-distract sa'yo, kung nagiging aware ka, yun ang pinaka-first step mo para makontrol mo yan or para totally ma-phase out mo yan sa process. Pangalawang consideration to consider is turn off notifications and limit digital interruptions. So kasama na doon yung pag-silence ng phone, sa apps, sa messages, ito turn off mo yan. Messenger especially kasi maraming nag-aaral pero nagme-messenger. So another part of making or creating a distractive space or place sa iyong pag-aaral. Next is, pwedeng sabihin mo do not disturb, mayroon kang sign. So kagaya yan, example is sa isang hotel, kapag nag-check-in ka, yun yung pinaka-best example na maibibigay ko dito. Kung ayaw mo na istorbo ng mga tao na kumakatok sila sa room every now and then, lagyan mo ng signage yung room, do not disturb. Then walang magdi-disturb sa'yo. Or sa pag-aaral, pwede mong sabihan at i-advise yung mga kasama mo sa bahay or kasama mo sa accommodation mo, kung ikaw ay nagtatrabaho na, huwag ka munang i-disturb sa time na to dahil nag-aaral ka. So yun yun. Third consideration is create a focused study environment. So ito yung sinasabi ko dun sa mga previous chapter na kailangan mo mag-create ng quiet space, non-distracted and dedicated space talaga siya, na free talaga from any non-related study activities. So kailangan ganun yun kasi una, kapag kasi distracted ka, hindi ka nakakapag-focus. Nawawala yun. Pangalawa, kapag maraming tao sa paligid mo at hindi ka sanay, again distracted ka, hindi ka na naman makakapag-focus. Pangatlo, kapag hindi mo na-control yan, automatic mag-fail ka. Yun yung mangyayari sa'yo. So kailangan alam mong i-balance yan, alam mong i-control at alam mong iwasan. So again, ito na naman tayo sa advice na use noise cancelling headphones or calming background music, kasi para lang ma-block yung noise distraction na i-experience mo while doing your study. So ganun ako, kasi dun sa bahay, of course, hindi mo maiiwasan na may mga kasama ka na, may mga bisita. So nag-headset ako para matapos yung chapter or certain lesson na kailangan kong tapusin without being distracted by anybody at home. So kailangan ikaw din marunong ka din mag-adjust ng mga ganyang bagay. Fourth consideration is use structured focus techniques. So yun yung sinasabi na applying time management method. So
kung merong time na hindi naman pala maingay ang mga roommate mo kung ikaw ay nagtatrabaho, doon ka mag-aral. For example, merong time sa gabi na maingay sila, doon active ang utak mo, maghanap ka ng ibang time na active siya, active ang isip mo, para doon mo i-shift doon sa part na yon nang hindi ka magiging distracted doon sa mga tao sa paligid mo. Very good point of view is that kung may ganun man, aral ka ng 20 to 25 minutes, break for 5 minutes. Kasi para medyo ginagawa mo siya in a very small task. So yun yung distribution mo lang. Kasi bakit? Ang distraction kasi talaga is a very major factor na nakaka-affect sa focus ng isang tao. Pwedeng distracted ka sa feelings mo, may iniisip ka, baka may utang ka. Ganun ako. And nasanay na rin kasi ako dyan. So, pre-practice ko yung sarili ko na kahit maraming distraction, kailangan pag sinabing focus lang. Yun. And yung mga ganun kasi na distraction is, for example, ang example ko dyan ha, nagbibilang ako ng something about auditing sa accounts yun, accounts work. Sa trabaho na itong bibigay kong example. Nagbibilang ako ng attendance ng, or let's say, painters namin na kailangan bayaran. So, bigla akong tinawag. Ang ginagawa ko is, susulatan ko kung saan ako natapos nag-count, kung magkano yung count na natapos ko. Kasi para pagbalik ko doon, hindi na ako magsisimula doon sa pinaka-start. So, yan ang isa sa pinaka-best way to prevent distraction na makapag-stop na matapos ng dapat mong tapusin. So, ganun din yun sa pag-aaral. So, kung ikaw ay nag-aaral at meron kang kailangang tapusin, kung saan ka natapos, mark it or take note of it. Tapos mamaya, pagbalik mo, doon ka na lang magkukontinue. So, yun yung sinasabi ko doon sa previous vlog din about time management. Fifth and last consideration, which is prepare yourself before studying. So, kailangan mong i-prepare ang sarili mo bago ka mag-aral, bago ka sumabak sa gera. Yun yung sinasabi. Kailangan kumain ka ng maayos, hydrated ka, or nakagamit ka na ng restroom kasi para hindi ka galaw ng galaw na ganito, hindi ka mapakali kasi ganito, gutom ka ngayon, ganon, hindi ka nakainom ng tubig, mga ganyan. Kailangan mong tignan yan. Kaya, yun yung sinasabi ko nga na active yung utak ko kapag medyo nagpipika-pika ako ng konting pagkain. Kaya, ginagawa ko yun kasi para continuously active yung isip ko. Ganon. Para yung sarili ko is hindi siya distracted din at hindi siya yung nag-iisip ako ng ibang bagay na bakit ganito, bakit ganyan. So, focus lang ako dun sa inaaral ko. Next is, kailangan mo i-gather yung study materials in advance. So, ito, nabanggit ko dun sa previous chapter na kailangan organize yung desk mo kung meron kang sariling study space. Kasi, para pagpunta mo at pagbalik mo dun sa aral na yon, doon ka na lang magkukontinue kung saan ka nag-stop para mas mabilis mo siyang matapos at mas mag-progress ka ng much better sa iyong studying method. Yun yan. And, yun nga yung sinasabi na huwag ka rin mag-multitask. I-avoid mo yan. Dapat one task at a time lang. Kasi, ang pag-aaral is a skimming process. Hindi ka nag-aaral na ang i-study mo ng first year, kailangan mo din pag-aaralan ng fourth year. At a certain limit lang, at a certain time period. So, kailangan doon ka lang mag-focus. Pag 3 months, kailangan pag-aralan ng subject na to, kailangan doon ka lang mag-focus. Kasi para, hindi ka mag-fail. Yun yung way kung paano mo siya malalagpasan ng mas maayos. Dahil, darating yung time na hindi mo na inaaralan, pero maaalala mo pa rin naman kasi yan. Ganun yun. For the chapter 5, yun ang summary about eliminating distractions, which is 1. Identifying your common distractions. 2 is to turn off notifications and limit digital interruptions. 3, which is to create a focused study environment. 4, using structured focus techniques. 5 is to prepare yourself before studying as always. So that's the end of this vlog. Please don't forget to comment down below kung meron ka pa mga additional questions and inquiries about this video. Like and subscribe na rin sa aking channel
para lagi kang updated sa aking mga next educational vlogs. Bye!